Hi guys! This is Belle again and ang video natin ngayon is about sa magkano na ba yung salary dito sa Hong Kong ng mga foreign domestic helper. Nung dumating ako dito sa Hong Kong is 2015 pa siya and ang salary noon is ang naabutan kong salary is 4,110 Hong Kong dollars. Tapos, if i-convert mo siya ng pesos is mga nasa 30 plus siya, 30,000 plus. Tapos, yung food allowance noon is nasa $964. Tapos, ngayon, nasa 6 contract na ako and ang naabutan kong sahod is 4,990. Pero ang inaano ng amo ko is sinasarado niya na ng 5,000 kasi $10 lang naman na tapos 5,000 na. Sinasarado niya na ng 5,000. And yung food allowance is 1,236 na yung food allowance. Guys, nagtataas sila dito ng sahod every September or katapusan ng October, ganun. And yung sahod na ngayon is tumaas na naman siya nung September last year. And ang sahod na ngayon is nasa 5,100 na. Kung sa pesos is nasa 38 na siya. Ganon. Pero yung food allowance is same pa rin. 1,236 pa rin siya. Pero guys, dito, hindi pare-parehas yung sahod. Kasi, ang minimum na sahod is yun nga, 5,100. Pero may mga among nagbibigay ng sahod na 7,000, 8,000, ganun. Depende pa rin naman yun sa syempre sa income ng mga employer. Kung kaya ba nilang magpasahod ng ganun, ganun. Pero karamihan ng ganun katataas na sahod dito is yung mga puti na amo. Mataas silang magbigay ng sahod. And sa food allowance naman, hindi lahat ng amo dito is binibigay yung cash na food allowance sa mga konyang nila. Karamihan, yung mga nakakakuha ng food allowance na cash is yung mga nagbo-boarding house na mga katulong, yung hindi sila nakatira sa bahay ng amo. Kasi syempre, ibibigay na nila yun sa kanila tuwing sweldo nila, yung bayad ng bahay, yung bayad ng yung food allowance nila, mga ganun. Pero yung mga kagaya kung nakatira sa bahay ng amo is mostly shared food. Kung ano yung pagkain ng amo, yun din yung pagkain ng mga katulong. Pero sa akin kasi hindi ganun. Binibigyan ako ng amo ko ng pera na pangbili ko ng mga pagkain ng mga anak niya, ng dinner ng mga anak niya kasi lunch sa school naman sila kumakain. And bibili na rin ako ng sarili kong pagkain. Kaya ang kinakain ko is mga Pinoy food. Nagluluto ako ng mga sinigang, mga adobo, ganyan. Basta puro Pinoy food siya. Hindi ako kumakain ng mga pagkain nila. Hiwalay yung pagkain ko sa kanila. Kaya ganun. Tapos, yun. Pero may mga may mga amo din na kahit nakatira yung mga katulong nila sa bahay nila is may mga amo rin na nagbibigay pa rin ng mga food allowance in cash sa mga katulong. Tapos yung katulong na yung bahalang mag-budget ng pagkain niya sa buong month na yun. Hindi pare-parehas. Depende yun sa sa usapan nyo ng amo or depende sa amo, ganun. Hindi lahat is pare-parehas ng sitwasyon. And alam nyo, swertehan lang naman ng amo yan pag pumupunta ka dito or kahit naman sa ang bansa, swertehan lang ng amo na may magpapasahod ng minimum, may magpapasahod ng mataas. Ako, minimum lang ako. 11 years na ako, 6 contract ko na sa amo ko, pero yung sahod ko is minimum pa rin siya. May mga nag-a-advise sa akin na maghanap na daw ako ng ibang amo kasi pwede na akong mag-demand ng sahod ng gusto ko or baka makahanap ako ng amo na mataas yung offer, ganun. Pero, alam mo yun, ang iniisip ko kasi na yung ibang amo kasi mataas silang magpasahod pero sinusulit naman nila yun sa trabaho. Dito sa amo ko, minimum yung sahod pero mas marami naman yung upo ko. Alam mo yun,
nahihiya naman ako mag-demand ng itaas yung sahod ko, tapos halos wala naman akong ginagawa kasi maliit lang yung bahay dito sa Hong Kong, guys. 2 kwarto lang, tapos kwarto mo, kusina, maliit din naman yung salas nila. Tapos yung ibang katulong is kakwarto na rin yung mga alaga. Alam mo yung wala pang 1 oras tapos ka nang maglinis, tapos mo na lahat ng gawain mo, gano'n. Kaya yun, lalo kung may pasok yung mga alaga ko, siyempre may pasok din yung mga amo ko. Pag natapos na akong maglinis, wala na akong ginagawa. Nakaupo na yan ako. Tapos hihintayin ko na lang yung oras ng sundo ng alaga ko. Tapos yun na, wala na akong ginagawa. Kaya nahihiya rin naman akong mag-demand na itaas yung sahod ko, di ba? Ang importante kasi sa akin, guys, is yung treatment nila sa akin na hindi naman nila ako inaabuso sa trabaho, hindi naman sila utos ng utos kung anong gawin. Kahit dumadating yung amo ko, basta wala naman akong trabahong gagawin, okay lang na nakaupo ako dun sa kama ko, nagsa-cellphone. Hindi niya ako sinisita kasi pag may gagawin na soup, ganun, siya naman yung gumagawa nun. Hindi naman ako nagluluto ng soup, puro siya. Kaya yun, hindi ako nagde-demand na itaas yung sahod. Siyempre gusto ko rin ng mataas na sahod. Sino ba yung may ayaw na mataas yung sahod? Pero siyempre, wag naman abusado, di ba? Yung isipin mo rin kung deserve mo ba yung sahod na yun, di ba? Ako hindi ko deserve. Pero kung itataas nila, why not, di ba? Alam namang tagihan ko. So, yun guys. Yun lang yung video natin, maiksi lang. So, sana paki-like and paki-share na rin. Yun. Thank you. Bye-bye.